Magandang buhay mga ka-amazing, kumusta po kayo? Katatapos ko lang po mag-almusal sa mga oras na ito at kinatok nga ako nitong aming border at meron daw po siyang ipapaayos sa akin. Ako po ay may makina at nakikita niya akong nagtatahi minsan ng mga personal kong damit pag may gusto akong i-repair. Kaya siguro ako yung naisip niyang mag-ayos nitong uniform ng kanyang anak. Ang problema po kasi dito sa uniform ng kanyang anak, iisa lang po ang logo na nabili nila, ay kailangan po sa bawat uniform ng kanyang anak ay may logo. So pinagawa niya po sa akin ng paraan para po yung logo ay maging magamit sa dalawang polo ng uniform ng kanyang anak. Kaya ayan nga po, aking tinastas, tinahi, at eto, ikakabit ko yung logo. So detachable ang logong ikakabit natin, kasi pag bumili ka po ng isang logo, kailangan complete set na po siya sa uniform. So dahil po nagtitipid sila, I think, kaya dalawang uniform lang ang binili nila, pero isa lang logo po. So kaya eto, ginawan ko muna siya ng paraan para maging kapakipakinabang naman po yung logong binili nila, no? Nang medyo mahal yata kasi ang uniform Sa school po ang nagpo-provide ng uniform nila. So ayan nga po, aking ikakabit na. Medyo mabusisi rin ang magkabit. Tinastas ko muna yung kabilang side ng bulsa kasi doon siya ikakabit yung logong yan. And then para hindi siya magtabingi, ay nilagyan ko muna ng mark. Hindi na ako gumamit ng mga pin kasi medyo matigas, kaya nilagyan ko na lang siya ng mark para hindi naman magtabingi. So medyo mabagal, medyo matagal ang pagkakabit, kaya tumagal din ako ng parang may 30 minutes din bago ko to natapos. At ako nga po ay pansarili lang po ang mga ginagawa ko. Hindi po ako mananahi kasi hindi naman po ako marunong magtabas. Pag mga straight sewing lang po, or let's say gusto kong gumawa ng kortina namin dito sa bahay, or may gusto akong i-repair ng mga damit ng aking kapatid, pamangkin, or yung sa sarili ko nga po, o kaya sa anak ko, ako na po ang gumagawa niyan. Hindi ko na po ibinabayad pa sa iba. Or kung may time naman na minsan ako yung napapaibig bumili ng mga damit sa ukay, kung hindi masikip or malaki, ako na rin po nagre-refer niyan para sa sarili ko. Kaya kung kayo po ay mahilig mag-ukay tapos ipapa-repair nyo rin pa po sa iba ang inyong mga damit na binili sa ukay, parang hindi po siya tamang bumili ng ganon. Hindi po kayo nakamura, kundi lalo pa po kayo napamahal. Kaya kung bibili po kayo ng mga damit sa ukay, yung tamang size na rin lamang po ang inyong hahanapin. Huwag nyo na pong ipare-repair sa iba. Pero kung kayo naman po may makina at marunong kayo mag-repair ng damit nyo sa ukay, okay lang yon, nakatipid pa talaga kayo. Pero kung ibabayad nyo pa uli ay sa magre-repair, hindi po tama yon, kasi mas lalo po kayong napamahal sa ganong sistema. Mura mang nabili ang damit, pero pag pina-repair nyo po ay sisingilan po kayo dyan ng pagkamahal-mahal. Mahal pa po sa bago ang mangyayari dyan. Kaya ganun po ang inyong gagawin. Huwag po kayong bibili ng mga damit sa ukay na ipare-repair nyo pa uli. Dapat po ay tamang size na lang ang kuhanin nyo para mas lalo nakatipid po kayo. So itong aking ginagawa po ay dalawa nga pong polo yan. Pagkatapos ko nga po magkape, ito na agad ang aking ginawa. So medyo late na rin naman akong gumising, kaya tsak na talagang aabutin na rin ako ng tanghali dito sa aking ginagawang ito. Lalo na't nagtastas pa ako and then nagkabit pa uli. So hindi naman ako ganun ka-expert manahi. Pero sinusure ko naman na pulido po yung aking ginagawa. Ayoko naman po na maging bara-bara sa aking mga ginagawa. Kasi syempre, kaya sa akin niya pinagawa yan ay may tiwala siya. At syempre, yan po ay free, hindi ko po yan sisingilan. Napakaliit na bagay lang po niyan para maningil pa ako. So yan yung isa, ididikit na lang niya yan dyan pagka yan ang gagamitin niya.
So, ganyan po ang nangyari. So, dahil tanghali na nga po at kailangan ko na magluto ng aking ulam, ng aking kakainin, ay naisipan ko na lamang magprito ng baboy. So, pritong pork chop po ang aking naisip at madaling lutuin sa ngayon. May mga timpla na po yan, nilagyan ko na po yan ng pangpalasa at akin muna po pakukulaan. Ito nga po pala may tira akong tinola kahapon at akin na rin lamang pong iinitin ngayon yan. So dito ko na rin naisip magsaing kasi nga po ang aking rice cooker ay meron pang tirang kanin at ako po ay tinatamad magtanggal niyan at maglinis ng rice cooker. Kaya iinitin ko na lang ang kanin dyan at the same time sa kaldero ako nagsasaing. So this time ay maglilinis muna ako ng lababo ng lahat ng mga pinagamitan ko sa pagpapalambot nitong aking baboy na niluluto. Lilinisin ko muna rin aking lababo para habang ako'y nag-iintay na kumulo siya ay malinis na itong aking lababo. Ganito ang routine ko pag ako'y nagluluto. Habang naghihintay na maluto ang aking niluluto, ay naglilinis-linis na rin po ng lababo para wala nang maraming kalat. At pagkaluto ay di syempre kakain na lamang po. At kailangan din po sabunin ang mga chopping board kahit hindi po kagandahan para po ang mga bakterya ay hindi tumagal o hindi magkaroon ng bakterya ang mga chopping board. So, linis-linis lang habang nag-iintay nga pong kumulo ang aking ang aking ipipritong pork chop. At yan, kailangan punas-punasan din ang mga lababo, ang tiles para hindi lahok-lahok. Kasi masarap naman maglinis lalo na pagka malakas ang tubig. So, ito aking titingnan kung nakulo na. So, ayan, tama-tama pong nakulo na nga. Paiigahin ko lang po ang tubig na yan. At pagka naiga ay didiretso na po siyang prito. So mas maganda ang ganyan pong sistema ng pagpiprito ng baboy. Malambot at the same time ay crispy at malasa na rin po siya. Dahil may timpla na nga po yan ng asin, paminta. At yan, iigahin ko lang. So ayan, naiga na nga po siya at diretso prito na po yan. So ang ganda ng kulay, di ba? At takpan muna natin uli. At syempre, eto na. Luto na po ang aking piniritong pork chop. Kain tayo. Salamat po sa panonood. Bye-bye.